Pagpapatuloy, pinayuhan ni Rem si Enred na maghanap ng isang hayop na may komisyon para hulihin o patayin, baka siguro ay lumakas siya. Dahil doon, pumunta si Enred sa quest board. Iniisip niyang gustong-gusto talaga ng mga kasamahan niya na itulak siya sa totoong labanan at patunayan niya ang sarili niya, hindi dahil sa siya ay hindi masyadong umuunlad. Biglang may nag-abot sa kanya ng isang papel. Sinabi sa kanya na kunin ang quest na ito kung wala siyang makitang masaya o interesanteng quest. Binasa ni Enred ang quest, ngunit medyo kakaiba ito dahil ang kailangan ay imbestigahan ang basement ng isang sapatero. Tinanong ni Enred ang lalaki kung hindi mas mabuti na magpadala ng recon party para sa ganitong klaseng bagay, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na hindi iyon sapat. Ayon sa sapatero, maaaring may undead sa basement. Hindi naniniwala si Enred na may ganoong bagay sa lungsod, malamang ay malaking dagalang ang narinig ng lalaki. Ngunit dahil kailangan niyang makakuha ng higit pang karanasan sa pakikipaglaban, mukhang hindi karapat-dapat ang quest na ito para sa kanya. Nakiusap ang lalaki sa kanya at tinawag siyang spellbreaker. Alam niyang halata, pero walang gustong kumuha ng trabahong ito. Dagdag pa niya, mainitan ang ulo ng sapatero, pero mabuting tao raw ito. Nawawala kamakailan ang asawa nito, na maaaring dahilan ng pagiging irritable niya. Sinabi ng lalaki na maaari namang tingnan lang ni Enred ang lugar at umalis kung ayaw niya. Balak sanang tumanggi ni Enred, ngunit sa kung anong paraan, tinanggap rin niya ito kalaunan. Pagdating niya sa lugar, agad siyang pinapasok ng anak na babae ng sapatero. Siya si Lisa na nagtatrabaho sa isang inn, ginabayan niya si Enred patungo sa loob kung nasaan ang tatay niya. Ang sapatero naman ay abala sa paghuhukay sa lupa. Natutuwa itong makita si Enred dahil may natuklasan ito sa ilalim ng sahig. Nabigla si Enred nang makitang may tunnel sa gitna ng lungsod. Alam niya ngayon na hindi ito basta malaking daga lamang. Nagpasya siyang bumabadala ang isang sulo, at napansin niyang mukhang gawan ng tao ang kuweba. Dahil malaki ito, tiyak na mayroong kakaiba sa loob. Siya at ang sapatero ay nagpatuloy hanggang sa makarating sila sa isang anim na lagusan, na nagpapatunay na gawa nga ito ng tao na isang maze. Nagpasya si Enred na tahakin ang isa sa mga daan habang sinabi ng sapatero na maaaring may undead doon. Sinabihan siya ni Enred na huwag basta-bastang gumala. Mauuna siyang tingnan kung ano ang nasa loob at magpaiwan siya sa likod. Nang magpatuloy silang maglakad sa kasamaang palad, pagkapasok nila sa daanan, may kung anong lumiwanag ng asul, naramdaman niya agad ang matinding init na nagmumula sa loob. Isang napakalakas na pagsabog ang dumating sa loob lamang ng isang segundo at nagtunaw sa kanilang dalawa, na nag-iwan lamang ng mga anino nila sa lupa. Nagising muli si Enred. Napagtanto niyang naramdaman niya ang matinding init at nasunog siya na nagtunaw sa kanya. Alam niyang ang naranasan niya ay isang magic trap. Karaniwan na ang ganitong payo sa mga taong humaharap sa mga salamangkero, tumakbo na lamang. Ang mga namamatay sa labanan laban sa isang salamangkero ay masasabing maswerte pa kung sila'y makaligtas. Mas masahol pa ang naghihintay sa kanila, at ang payo na ito ay naaangkop din sa mga patibong na gawa ng mga salamangkero. Bumalik si Enred sa quest board at iniisip kung ano pa ang kaya niyang gawin laban doon. Anong kasanayan ang kaya niyang paghusayin para malampasan ito? Muling inalok sa kanya ng lalaki ang trabaho, ngunit iniisip ni Enred na kailangan dito ay ang isang magic specialist o mas mataas pang ranggo. Hindi ito tulad ng mga pader na hinarap niya noon na kaya niyang harapin ng direkta. Iniisip niyang maaaring makinig sa kanya ang Fairy Commander mula sa kanyang request, ngunit bago pa man pumasok mag-isa ang lalaking sapatero doon sa tunnel, at agad niyang napagtanto na kailangan niyang magmadali. Bigla niyang naalala iyon at tumakbo siya papunta sa bahay ng sapatero. Sinipa niya ang pinto na ikinagulat ni Lisa at tinanong niya ito kung nasaan ang tatay niya. Sumagot ito ng nasa basement ito at agad na tumalon si Enred sa butas ng malapit na ito sa baba. Tumakbo siya papunta sa anim na lagusan, ngunit nakita niya ang sapatero na pumapasok na sa isa sa mga daan. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit huli na nakapasok na ang lalaki sa loob, kaya muling sumabog ang magic trap at makikita ang isang hami-hami wave, at sila ay nasunog at natunaw na naman. Pagkatapos ay napunta na naman si Enred sa kawalan at nakaupo ito, sa isip niya na kailangan niyang makahanap ng mas mabilis na paraan. Kailangan niyang kausapin ang lalaking sapatero muna at sabihin dito na huwag pumunta doon.
Muling dumating ang boatman at nagsalita sinasabing, naramdaman daw ni Inrid ito sa isang saglit lamang, ang kanyang laman na parang bumaligtad at ang kanyang katawan na naging abo. Tinatanong nito si Enred kung balak pa rin niyang humakbang papunta sa apoy na maaaring muling magtunaw sa kanya. Sumang-ayon si Enred na masakit iyon, parang libo-libong karayom ang tumusok sa kanya sa isang iglap. Gayunpaman, mas masakit ang makita ang isang inosenteng tao na namatay ng walang dahilan. At iyon ang pamamaraan ng isang kabalyero. Pagkagising niya, agad siyang nagbihis at tumakbo palabas ng pinto. Tinanong ni Rem kung saan siya pupunta at nagmamadali ito. Sinabi ni Enred na simple lang, ililigtas niya ang nakakainis na sapatero. Tinanong ni Rem kung lalabanan niya ang mga halimaw na gawa sa mga leather boots o kung anuman, pero nagsimula ng kumilos si Enred. Hindi niya kayang pigilan ang lalaki na hamukay at basta baliwalain ito. Hindi rin niya kayang iwanan ang bagay na iyon, matapos nitong maghukay. Inutusan ni Enred ang lalaki na manatili at huwag siyang sundan, bagay na hindi nagustuhan ng sapatero. Ngunit iginiit ito ni Enred at sumang-ayon naman ang lalaki. Pagkapasok niya, iniisip niyang kumuha ng isang magic specialist, pero aabutin iyon ng mahabang panahon at baka walang makinig sa kanya. Ito ay isang misteryosong patibong na wala siyang impormasyon tungkol dito. May tiyak na mamamatay sa paggalugad ng lugar na iyon, kaya kailangan niyang makuha ang pinakamaraming impormasyon hanggat maaari, kahit pa ito ay magdulot ng kanyang kamatayan. Alam na niya na isa sa mga daanan ay may patibong, kaya nagpasya siyang subukan ito gamit ang kanyang katawan. Ngunit ang pag-uulit ng araw ay parang pandaraya, kaya naghahanap siya ng mas maayos na paraan. Naghanap siya ng pahiwatig, anumang makakapagsabi kung nasaan ang mga patibong. Habang ginagawa niya ito, iniisip niya kung ilang beses na siyang namatay at anong klaseng sakit ang naramdaman niya sa bawat pagkakataon. Iniisip niya kung kailan niya naramdaman na natalo na siya, nang matamaan siya ng espada sa kanyang lalamunan, o nang matanggal ng kaaway ang espada sa kanyang kamay, o baka naman nang maramdaman niya ang intensyon ng pagpatay. Naalala niya ang sinabi ni Jackson, na ang intensyong iyon ay walang ibang nais kundi ang kanyang kamatayan. Habang naglalakad, may nakita siyang kumikislap na parang isang blade at naramdaman niyang may matalim na malaking palakol na paparating mula sa kanyang likod. At makikita sa mga mata niya ang pagkabahala, nagpatuloy pa rin siya sa pagpasok at sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ito. At bigla itong dumaan ng napakabilis na hindi kayang iwasan at madaling hinati siya ng malaking palakol sa dalawa, ngunit nakangiti siya habang tumatalsak ang dugo niya dahil naramdaman niya ang intensyon ng patibong na pumatay. Pagkatapos ay bumalik si Enred sa bahay ng sapatero, habang pababa siya papunta sa tunnel puno ang isip niya ng ideya tungkol sa pagtuklas ng intensyon ng pagpatay ng patibong. Nagpasya siyang huwag basta pumasok. Sa halip, naglakad-lakad siya pabalik-balik hanggang sa makuha niya ang tamang pakiramdam. Pumunta siya sa isang daanan na hindi pa niya natatahak at walang naramdaman. Marahil ito ang tamang daan. Nagpasya siyang puntahan ang iba pang daanan, ang isa ay naglulunsad ng mga espada sa kanya, at ang isa naman ay kung saan siya nahati sa dalawa ng malaking palakol. Naalala niya ang nangyari noon, hindi lang basta-basta ang kanyang nadetekta. Tinanong siya ng sapatero kung bakit siya pabalik-balik. Gusto ba niyang gumamit ng banyo? Sinabi ni Enred na manatili ito sa taas, ngunit wala nang halaga iyon. Bumalik siya sa daanan na hindi pa niya natatahak at nagdesisyon na magpatuloy hanggang sa maramdaman niya ang patibong. Ang madaling araw ay naging gabi, at sa wakas ay lumabas si Enred mula sa butas. Nagulat ang sapatero na tumagal siya ng ganun katagal nang walang kain. Sinabi ni Enred na babalik siya kinabukasan at huwag galawin ng kahit ano dahil punong-puno iyon ng patibong. Muling nakiusap ang sapatero na tulungan siya. Hindi siya makatulog dahil natatakot siyang mawala ang kaysa-isa niyang anak. Tinanong ni Enred kung may lead ba siya tungkol sa nawawala niyang asawa. Ibinunyag ng sapatero na maraming tao ang nawawala kamakailan. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nabigyan ng pansin, kaya kung makakita siya ng babaeng brunette na may freckles at suot ang wedding band na ganito, ipaalam niya agad. Pumayag si Enred at bumalik sa kanyang barracks, kung saan sinubukan niyang sanayin ang kanyang ika-6 na pandama, ngunit lubos siyang nagkamali. Sinisi ito ni Rem sa sobrang oras na ginugol ni Enred kasama si Mr. Sapatero. Sa huli, pareho silang natulog.
Napansin ni Enred na ito ang unang beses na natapos niya ang araw ng hindi namamatay. Sa isip niya ano kaya ang mangyayari sa susunod na araw kung mag-skip siya sa pagsubok. Magpapatuloy lang kaya ang mga araw. Napagpasyahan niyang alamin iyon sa pamamagitan ng pagtulog. Ngunit hindi siya tinantanan ng tadhana at binalik siya sa araw na iyon. Muling siniyasat ni Enred ang mga kuweba, pagkatapos sa pagkakataong ito ay nagpas siyang huwag ng matulog. Nakita niya ang bukang liwayway ng araw na halos sumilip sa tuktok ng bundok matapos ang mahabang panahon. Ngunit sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagising siya muli sa araw na iyon, kasama ang parehong sinabi ni Rem. Ngayon alam na niya na kailangan niyang lampasan ang pader na ito upang makatawid sa susunod na araw. Ngunit ayos lang iyon sa kanya, dahil wala naman siyang balak harapin ang kinabukasan ng hindi nalalampasan ito. Lumipas ang 20 araw, pinipilit ni Enred ang kanyang katawan na tumugon. Iba ito sa normal na takot, ito ay isang bagay na dapat niyang maramdaman, ang nalalapit na kamatayan na papalapit sa kanya. Lumipas ang 40 araw, at binitiwan na niya ang sulo, hindi na niya ito kailangan. Lumipas ang 50 araw, 60 araw, 70 araw, at ang mga nakatatakot na kalalabasan na kanyang hinarap ay hindi na siya natatakot. Sa susunod na round, handa na siya. Nagsanay siya kasama si Jackson, na nagulat at sinasabing naintindihan ni Enred ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang araw. Dumating ang ika-72 araw, at naghanda siya ng maayos. Tinanong ni Rem kung pupunta ba siya sa gyera laban sa lugar ng sapatero. Pagkatapos ay nakarating siya sa basement, alam na ni Enred ang 6 na landas. Ngunit ang tanging isa sa mga ito ay labasan ng walang patibong, iyon ang akala niya. Ang gumawa ng tunnel na ito ay tunay na. So, may mga patibong sa lahat ng landas, na nangangahulugang walang ganap na ligtas na daan. Ngunit may landas pa rin. Ang tanging paraan upang makalabas dito ay huwag tap-okan ng mga patibong. Sa unang landas, mayroong hami-hami wave na agad pumapatay kapag nagkamali siya ng hakbang, at marahil ang pinakamadaling daanan. Huminga siya ng malalim at sinubukang gawin ang unang hakbang, ngunit ang matinding sakit mula sa pagsabog ay nagpapanginig sa kanya. Napagpasyahan niyang ilipat ng kaunti ang kanyang hakbang pakaliwa, at nang sa wakas ay ginawa niya ito, walang nangyari. Nakuha niya ang unang hakbang, na nagbigay daan sa kanya upang gumawa pa ng isa, at isa pa. Siya ay ganap na nakafocus at ang kanyang ika-6 na pandama ay ganap nang nagbukas. Hindi niya nakikita, nararamdaman niya ang mga hakbang na dapat niyang gawin. Patuloy pa rin siya sa paghakbang habang nakapikit ng idilat niya ang kanyang mga mata sa wakas, nagtagumpay siya na lampasan niya ang isa sa mga patibong at nakapasok. Nakahinga siya ng maluwag at sinabi niya na muli na naman niyang nalampasan ang isang pader. Ngunit bigla na lang may sumugod sa kanya, isang undead o zombie. Pero agad winasiwas niya ang kanyang espada nang mabilis sa zombie at hinati nito ang katawan ng zombie. At may nakita siyang kung ano na nagpasaya sa kanya at napasabing salamat. Isang maraming mga zombie pala ang paparating sa kanya na mabilis na papalapit sa kanya. Sa katunayan, natutuwa pa siya na makita ang mga ito. Para sa kanya, ito ay isang kamanghamanghang regalo. Muling sumugod ang mga halimaw. Kapansin-pansin ang maputlang asol na balat nito. Ang panga nito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa tao, tumutulo ang malapot na laway na parabang nilalasahan na nito ang biktima bago pa man ito lapain. Habang sumasalakay ang ghoul, mabilis na hinugot ni Encred ang kanyang longsword at itinagilid ito sa harap niya at naghahanda sa paparating. Sinabi ni Enred na ang mga ghoul ay may malakas na lason sa kanilang mga kuko, kahit kaunting gasgas lang nito sa katawan ko ay maari akong magtamaw ng malubhang pinsala. Dagdag pa niya karaniwan sa isang ghoul, ay nangangailangan ng maraming sundalo para puksahin ito. Sabay-sabay na umatake ang mga ghoul sa kanya, ngunit naiwasa ito ni Enred sabay sugod at swing ng espada sa kaliwa, makikita ang mga dugong nagsisitalsikan. Pagkatapos umikot siya sa pamamagitan ng mga paa na parang isang pivot na galaw, na halatang magwawasiwas ito ng malakas. Nang ibinagsak niya ito ng napakabilis makikitang nagkaputol-putol ang katawan ng mga ghoul. Muli na naman siyang naghahanda ng malakas na swing at patuloy na pinagtataga ang mga ghoul habang tumatakbo pasulong. May isang ghoul na malapit nang maabot si Enred.
Pero lumandag si Inrid at habang nasa ere siya makikitang nasa likod nito ang kanyang longsword na halatang hahatawin ng malakas ang ghoul na nasa harapan niya na para bang naglalaro siya ng baseball. Nang ibagsak niya ito ay makikita natin na dinaanan lang niya ito at pinugutan ng ulo at ispanggul ang nasa harapan niya ang naputol ang katawan, sabay naglanding sa sahig ng nakaluhod, na para bang nanunood lang tayo ng pelikulang Game of Thrones. Pagkatapos ay makikitang hingal na hingal siya at labis na pinagpapawisan. At sinabi niya na napalaban siya ng matindi at mahusay, naalala niya ang kanyang squad aniya dapat itong makita ng squad niya. Bigla, may kung anong halimaw ang mabilis na paparating patungo sa kanya na siyang ikinagulat ni Inrid. Muling tumayo si Inrid at naghahanda habang hawak ang espada niya. Isang halimaw na parang mga aso silang tumahol at sumugod ng walang pagkakataon para magpahinga. Ang mabibilis na galaw ng mga lobo, kasabay ng paglipad ng alikabok sa kanilang pag-atake, ay magpapakilabot sa sinuman. Ang mababanggas nilang mata ay naglalabas ng matinding bangis, at ang mga dila nila'y nakalaylay sa pagitan ng mga panga na tumutulo ng laway. Ang dilaw nilang mga ngipin ay kumikislap na pula sa liwanag ng sulo. Nang makita ito ni Inrid ay bahagya siyang nagulat at sinabing ito ay isang demon wolf. Teka mali, ito ay may halong beasts at monsters. Ano kaya itong paparating? Aniyang nagtataka. Nang malapit na ito kay Inrid, lumipat ang eksena kung saan si Esther ay tumatalon sa mga bubong ng bahay. Sinabi niya at nagtataka itong ang weird ng mga ikan-ikilos ni Inrid ngayong araw, naalala niya kanina si Inrid habang nagbibihis, aniya bakit ito pupunta sa sapatero habang nakasuot ng mabigat at masyadong armado. Habang kumakaripas ng takbo, sinabi niyang magiging masama ang kahihinatnan ko kung mamatay lang siya. Pagdating niya sa lugar bigla siyang huminto at nakakaramdam ng kakaibang enerhiya. Nagulat siya at sinabing ang enerhiyang ito ay ang amoy ng isang spell. Pagkatapos lumipat kay Inrid makikitang nakabaon ang espada niya sa katawan ng asong halimaw, habang nakabaon ang espada ay patuloy siyang hinihingal. Pagkatapos niyang pabagsakin ang mga asong halimaw ay huminga ng malalim si Inrid, pinakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad at paghahanap sinabi niyang wala ng ibang halimaw o mabangis na nilalang ang hamarang sa kanyang daraanan. Sino man ang gumawa nito ay baliw siya. Pagbubungkal ng ganitong tunnel ay hindi kapanipaniwala. Sa halip, natagpuan niya ang isang lagusang konektado sa imburnal sa dulo ng koridor. At dito niya nasal-ayan ang isang bagay. Napamura si Inrid habang narating ang daan patungong imburnal na umaalingasaw ng mabahong amoy. Sa liwanag ng sulo, nakita niya ang tila mga damit na nakasampay sa paligid. Ngunit hindi iyon mga damit. Mga bahagi ng katawan, mga bituka, laman, at buto ng tao, nakaayos sa mga karimari-marim na eksibisyon. Kahit si Inrid, na sanay sa karahasan, ay nakaramdam ng suka sa lalamunan sa harap ng ganitong kasuklam-suklam na tanawin. Sa gitna ng mga pira-pirasong katawan, may ilang buo pa rin, kahit nawala ng buhay. Ngunit may napansin si Inrid na may rehas kanyang itaas may isang tila humihinga pa kumukurap ang mga mata at nagtatangkang magsalita. Hindi nito mabuo ang mga salita sinasabing gusto niya ng kapayapaan at sinabi kay Inrid na patayin na siya. Nakita ni Inrid ang suot nitong singsing sa kamay. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng sapatero na kung makakita siya ng babaeng brunette na may suot ng ganitong singing ay ipaalam raw nito sa kanya. Bigla isang tinig ang bumasag sa kanyang mga iniisip. Lumingon si Inrid sa pinagmulan ng boses, isang lalaki sa dulo ng lagusan, at sinasabing may naririnig akong mga hinggay. Na parang may bago na naman akong sariwang test subject. Sinabi niya kay Inrid na hindi ko alam kung paano ka nakarating dito, pero mabuti na rin iyon. Nakatayo siya gitna ng mga karumal-dumal na dekorasyon ng mga bangkay. Isang maputlang binata na may mahabang buhok, nakasuot ng kupas na berdeng balabal sabay sabing sa wakas maari na akong makakagawa ng kaibigan ni Bamilo. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Tanong ni Inrid. Sumagot ang lalaki ng sino pa ba bukod sakin. Dagdag pa niya ang iba sa kanila ay mga basurang failures. Itinuro ng lalaki ang nasa likod sinasabing, maganda, hindi ba? Yan ang obra maestra ko na nasa kalagitnaan pa ng paggawa. Ang pangalan niya, Bamilo. Tumingin ito kay Inrid at sinabing gagawin niya si Inrid na mas maganda kaysa sa mga ito. Sa sandaling iyon, nabuong muli ang mga piraso ng palaisipan sa isipan ni Inrid.
Sa isip-isip ni Inrid na isa siyang salamangkero. Ayon sa payo ng mga nakaharap na sa isang salamangkero ay tumakbo na lamang at maswerte ka kung makakasurvive ka. Ngunit makikita sa mga mata ni Inrid ang galit at puot na puno ng determinasyon at halatang naghahanda ito ng atake. Bumunot siya ng whistle dagger mula sa kanyang dibdib at inihagis ni Encred ito patungo sa lalaki. Ngunit hindi ito tumatalab na itaboy lang ito at tumalsik dahil sa magic barrier. Pero hindi huminto si Encred, sumugod siya mabilis na sa harapan na siya ng lalaki at hahampasin ito ng espada. Gayunpaman nagulat si Inrid dahil may kung anong magic ang tumama sa kanya, tumilapon siya sa simpleng kumpas lang ng kamay ng mage. Gayunpaman nagawa ni Inrid na ibalik ang kanyang balanse, napahawak siya sa sahig at bahagyang napaatras. Sa likod niya makikita natin si Esther na nagmamasid sa laban, nakatago ang kanyang matatalas na mata habang pinapanood ang bawat galaw ni Encred. Sinabi niya na tulad ng inaasahan niya mapapalaban si Inrid sa isang magician. Dagdag pa niya na hindi raw niya nagawang makapag-ipon ng maraming kapangyarihan, ngunit kung iipunan niya ang natitirang kapangyarihan niya. Balik sa laban itinuro ng mage si Inrid at nagpakawala pala ito ng magic, parang isang hangin na patungo kay Inrid. Muli, isang hindi nakikitang puwersa, isang hindi mahawakan na alon ng enerhiya, ang mabilis na tumama sa lugar na kinalalagyan niya. Hindi niya nakikita, kaya wala siyang paraan para harangin ang pag-atake. Muling umikot si Encred sa gilid. Isang matalim na talim ng hangin ang humiwa sa ere kung saan siya nakatayo kanina. Siyempre, wala siyang ideya kung ano iyon, alam lang niya na isa iyong uri ng mahika. Subalit naramdaman niya ang intensyong pumatay nito. Nagtaka ang lalaking mage at sinabing, nakaiwas ka pa, ha? Ang galing mo. Muling pinaganya ni Inrid ang kanyang observation hockey, ay mali concentration pala at sumugod ito patungo sa mage at nakikita nito ang mga paparating na atake ng kalaban. Naalala ni Inrid noong tinanong niya ang mga squad members niya patungkol sa kung ano ang gagawin niya pag nakaharap niya ang isang mage sa laban. Ngunit iba ang pananaw ng mga kagrupo niyang, puro sigalot ang nasa isip. Tirahin mo ng palaso, sabi ni Rem. Patayin mo kapag hindi sila nakatingin, sabi ni Jackson. Kung kailangan mong lumaban, lapitan mo sila, payo ni Odin. At si Ragna, kahit ano basta't humihinga ay maaaring maputol, tabasin mo lang. Sa huli, malinaw ang payo. Iwasan ang mga mage hanggat maaari. Ngunit kung kailangan talagang patayin, ang payo ni Ragna ang pinakadiretso. Mamamatay sila kapag tinaga mo. Habang sumusugod, iniiwasan ang mga hindi nakikitang mahika, humugot siya ng malakas na puwersa mula sa lupa. Isang mabilis at malakas na galaw ang naglapit sa kanya sa kalaban. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng mage. Nagulantang ang mage nang makita niyang ilang hakbang na lang ang layo ni Encred, lumundag siya sa ere at habang itinataas ang espada. Nasa loob na ng mapanganib na saklaw ng espada si mage. Ito ang saklaw ni Encred, ang saklaw ng isang kabalyero. Pabagsak ang longsword ni Encred patungo sa ulo ng mage. Sa isip ni Inrid na isang invisible shield ang nakapaligid sa magician na ito, kung hindi ito kayang basagin ng whistle dagger ay wawasakin na lang niya ito sa pamamagitan ng buong lakas. Habang nakatingala ang mage kay Inrid, tumawa ito at sinabing, sige, lumapit ka. Bigla itong nag-counter-attack at nagpakawala ng magic, isang matalim na hangin mula sa lupa na tatama kay Inrid. Samantala sa isang tabi, si Esther ay nagulat, nakatutok lang ang mata. Nang malapit nang tumama sa katawan ni Inrid ang atake, nakita ito Inrid at bahagyang nagulat. Si Esther ay makikitang kalmado na at sinasabing si Inrid ay panalo na. Nang tumama na ito kay Inrid, tila hindi ito tumalab at parang napawalang bisa ito dahil sa baluti ni Inrid na ginamitan ng kapangyarihan ni Esther. Bigla na lang lumiwanag si Inrid at isang malakas na puwersa lumabas sa kanya. Sa likod ng punit-punit na baluti ni Encred, aura ng mahika ang sumangga mula rito, na nagsanhi ng pagkawasak ng invisible shield ng mage. Napatigagal ang mage, litong-lito. Sa halip na tumama kay Encred, ay bumalik at tumama sa mismong tagapagpataw nito. Si Encred, mabilis sa kabateron, at mas mabilis sa aksyon. Hamati sa ere ang espada, walang awang bumagsak. Humawi at hinati nito ang katawan ng mage. Habang bumabalot ang kamatayan sa kalaban, tahimik na nagdalamhati ang mage sa sarili niyang kapalaran. Bagaman may naramdaman siyang pagtutol sa kalagitnaan ng pag-atake, nilampasan niya iyon gamit ang buong lakas.
Sa huli ay nanalo siya, isang malupit na panapos ng ating kabalyero. At dito na nagtatapos ang episode, sana'y nagustuhan niyo mga lods. Salamat sa panunood. Kung bago ka pa lang ay huwag kalimutang mag-subscribe para update ka sa susunod na episode. Maraming salamat na rin sa'yo, kita kits!